Magandang araw. Narito ang inaasahang matututuhan ng bawat isa pagkatapos ng sesyong ito. Una, nakikilala ang kalikasan ng tekstong procedural sa pamamagitan ng paglalahad at pagpapaliwanag nito. Ikalawa, nakapaglilinaw sa mga elemento, proseso at format ng tekstong procedural. At ang ikatlo, nakagagawa ng presentasyon o video batay sa isang tekstong procedural. Bago tayo magpatuloy ay nais ko munang magbalik-aral tayo. Ilahad ang mga sangkap o elemento ng tekstong naratibo. Bilang pagpapatuloy ay nais kong magbahagi ang klase kung ano ang karaniwan o madalas na ginagawa bilang paghahanda bago pumasok o dumalo sa klase. Halos pare-pareho ba ang mga pamamaraan mo sa araw-araw? Ilahad ito ayon sa pagkakasunod-sunod. Malinaw na ang ating paksa ay tekstong procedural. Mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na pagkakasunod-sunod ng paglalahad ng mga pangyayari upang hindi makalikha ng anumang kalituhan. Sabi nga, hindi nawawala ang tekstong procedural sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Ang tekstong procedural ay isang espesyal na uri ng tekstong expository. Ang tekstong procedural, inilalahad nito ang serye o hakbang sa pagbuo ng isang gawain upang matamo ang inaasahan. Kung gayon, masasabi ring nagpapaliwanag ito kung paano ginagawa ang isang bagay. Ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga hakbang mula sa una hanggang sa huling detalye ay makatutulong upang higit nating maunawaan ang mga napakikinggan o nababasa. Tumutukoy ang procedural sa pagsusunod-sunod ng mga hakbang o prosesong isasagawa. Halimbawa ng tekstong procedural ang pagbuo ng isang proseso o laro, recipe sa pagluluto, proseso sa pagkukumpuni ng mga kagamitang elektrikal, ang mga hakbang sa laboratorio habang nagsasagawa ng eksperimento upang makakuha ng magandang resulta, ang pagbibigay ng direksyon o tuntunin at pagbibigay ng direksyon o panuto. Ginagamit ang teksto ng mga paraan sa pagpapaliwanag ng isang proseso na maingat na ipinakikita ang bawat hakbang habang tinitiyak na walang nakaligtaang hakbang sa kabuuan ng proseso. Karaniwan ng anyo ng teksto ng mga paraan ang pagbibigay ng mga panuto kung paano gagawin ang isang bagay. Kadalasan itong nakikita ng mga mag-aaral sa mga asignatura tulad ng home economics para sa recipe, agham para sa eksperimento, teknolohiya kung paano, art paggawa ng proyekto, at PE pagsagawa ng ehersisyo, sayaw o sports. Layunin ng teksto ng mga paraan na magbigay ng mga impormasyon at direksyon upang matagumpay na matapos ng mga tao ang mga gawain ng ligtas, epektibo at tama. Nagtuturo din ito kung paano gawin ang isang bagay at mga gawaing nauugnay sa ikauunlad ng ugali o gawi ng tao. Kung gayon, malinaw na layunin ng tekstong procedural na maipabatid ang mga wastong hakbang na dapat isagawa. Sa panahon ngayong maraming mga bagay ang sinasabi nilang do it yourself o yung mga bagay na sa halip na kumuha ng iba pang gagawa ay ikaw na mismo ang gagawa.
Nararapat lamang na marunong tayong umunawa sa mga procedure na nakalakip dito. Ang wastong pag-unawa sa mga procedure ang gagabay sa atin upang matagumpay na maisagawa ang isang bagay. Hindi sapat na marunong tayong umunawa sa mga tekstong procedural. Dapat din magkaroon tayo ng kakayahang sumulat ng isang procedure na mauunawaan ng lahat. Maraming mag-aaral ang nagtatrabaho sa mga lugar kung saan gumagamit ng mga manual. Higit na paraan o hinggil sa paraan ng paggamit ng makina. Ang pagsasanay sa pamamagitan ng teksto ng mga paraan ay makatutulong upang maging matagumpay sila sa pagsusunod-sunod ng mga panuto at maging epektibo sa paggawa ng kanilang gawain. Sa hulwarang pagsusunod-sunod, natataya naman ng mga mambabasa o mga nakikinig ang pagkakasunod-sunod ng mga detalye. Nahahati ito sa 3 uri: sequential, chronological, at procedural. Naiiba ang procedural dahil binabanggit sa sequential ang pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa isang salaysay na ginagamitan ng salitang una, pangalawa, pangatlo, susunod, at iba pa. Sa chronological naman ay pinagsusunod-sunod ang mahalagang detalye ayon sa pagkaganap nito. Karaniwang gumagamit ng mga tiyak na araw o petsa upang ipabatid sa mga mambabasa o mga tagapakinig kung kailan naganap ang mga naturang pangyayari. Malimit gamitin ang mga ito sa paggawa ng tala-arawan o diary. Samantala, sa procedural naman, pinagsusunod-sunod ang mga hakbang o prosesong isasagawa. Katulad nito ang mga recipe sa pagluluto, proseso sa pagkumpuni ng mga kagamitang elektrikal at iba pa. Ginagamit din sa teksto ng mga paraan ang pag-iisa-isa o enumerasyon ng mga hakbang at proseso upang maipaliwanag ang recipe sa pagluluto, halimbawa o mga detalye ng anumang gawain. Dito ay kailangang matiyak kung ang mga kagamitan o item ay kakailanganin ay magkakasunod-sunod. Pakaisiping sa isang proseso, dapat ay may maayos itong pagkakasunod-sunod, samantalang kung sa detalye naman, may isa-isa ito ayon sa pagkakatanda ng mga magsasagawa nito. Halimbawa ay sa manual, ipinakikita ang hakbang o ang mga hakbang-hakbang na pagsasagawa ng gawain upang magamit o mapaandar ang isang bagay. Halimbawa rin ay ang paraan ng pagluluto o recipe ng pagkain. Ipinakikita ang mga sangkap na dapat isahog sa niluluto, pagkakasunod-sunod ng mga hakbang upang maipakita kung paano ang pagluluto ng pagkain at makikita rin ang ilang mga larawan patungkol dito. Gayon din sa pagbuo ng mga kagamitan at pagkukumpuni ng mga ito. Ipinapakita ang serye ng mga gawain na dapat sundin upang mabuo ang isang bagay. Kung naman sa pagbibigay ng direksyon, ipinakikita kung paano mararating ang isang lugar sa pamamagitan ng pagbibigay ng tiyak na panuto kasama ang pangalan ng lokasyong kinalalagyan nito. Sa tekstong ito, kailangan gumamit ng formal na pananalita at karagdagang mapa upang lubos na maunawaan ang direksyong itinuturo. Samantalang, maidaragdag din natin bilang halimbawa ang pagsunod sa mga patakaran ng isang laro. Ipinakikita kung paano ang wastong paglalaro ng isang bagay. Ang uri ng wikang ginagamit dito ay iniaangkop sa edad ng mga manlalaro nito. Ang mga nabanggit na ay ang mga pangunahing mga konsepto na dapat isaalang-alang, gayon din ng mga ideya ukol sa tekstong procedural. Sa susunod ay tatalakayin naman natin ang iba pang mga mahalagang mga dapat tandaan sa pagsulat ng ganitong uri ng teksto. Hanggang sa muli, mabuhay!